Muli sa magandang umaga sa ating lahat, sa mga naririto, siyempre maging sa mga nasa kanilang tahanan, sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid, mga masugid nating tagapanood, tagapakinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maging kayo man ay nasa inyong mga tahanan dito sa bansang Pilipinas o maging nasa ibang bansa, dalangin ko na kayo lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Ngayong umaga ay patuloy tayong paalalahanan ng salita ng Diyos upang maging gabay natin lagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito muli ay isang alam natin na panibagong karanasan. Every time na tayo sasamba, every time na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ito ay isang bagong karanasan para sa atin. Nang nais ng Diyos ay lagi nating alalahanin at huwag nating makakalimutan. Speaking of experience o yung karanasan o yung paglimot o maging yung pag-alaala, ang lahat po ng yan ay talagang bahagi na ng ating buhay. Sa ayaw natin at sa gusto na may alalahanin tayo o kalimutan, nangyayaring automatic yan sa ating isipan, yung mga bagay na mga nangyari at mga mangyayari pa sa ating buhay. Siyempre, marami tayong mga iba't ibang karanasan. May mga karanasang masaya, at marami din naman tayong mga karanasang malungkot. Katunayan, sa araw na ito, inaalaala natin, o yung bukas ay inaalaala natin, yung kabutihan ng Diyos sa mga nanay. Happy Mother's Day sa inyo lahat. Yan ay inaalaala natin, kaya yan ay bagaman siyempre, dapat ang pag-aalala natin sa ating mga mahal na nanay ay mga nanay ng tahanan ay halos araw-araw. Pero ito yung bukas ang itinalaga na talagang pangmundo na sabay-sabayang pag-alaala sa kabutihan ng ating mga nanay at maging sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Mga bagay na inaalala natin taon-taon na siyempre nais ng Diyos ay huwag nating makakalimutan. Di ba? At maging ang mga nanay natin, kapag yan ay dumaan yung araw na ito nang hindi natin sila nabigyan man lamang ng pagbati o ng kahit anong alaala, siyempre nagkakaroon sila ng tila baga kalungkutan. Maging sa ating nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, itong tinatawag na COVID-19 pandemic, ito ay hindi na mawawala sa ating alaala. Tayo kukunin ng Diyos sa panahong tinakda sa atin na iyan ay dala ng ating isipan. Yung mga pangyayari na tila baga napakahirap na maranasan. Itong karanasan na ito, kaya tinawag na pandemic, eh dahil pang mundo na problema ang kinaharap ng lahat ng bansa sa mundo. Yung tinatawag na paghina o pagbagsak ng ekonomiya, yung napakalaking takot na naidulot o yung tinatawag na nagpanik ang mga mundo, ang mga tao, dahil dun sa karamdaman na posible nilang maranasan o sa karamdaman na kanilang naranasan na nagdulot sa kanila ng pagkabingit ng kanilang buhay at maaaring yung iba ay marami, alam naman natin lahat, gaya ng pinanggit ko nung nakaraan, mahigit 3 milyon na yung binawian ng buhay dahil dito sa karamdaman ito. At yung karanasan na yan, itong karanasan na ito ay napakabigat din sa alaala ng bawat pamilya. Napakaraming pamilya ang nawala ng lolo. Napakaraming pamilya na wala ng lola, ng tatay, ng nanay, ng ate, ng kuya, ng anak dahil sa pandemic nito. Kaya ito hindi malilimutan yung kung bakit na ang mga mahal nila sa buhay sa hindi inaasahan nilang panahon ay namatay. Bunga nga ng karanasan ito na ating nararanasan. At ang isang masakit pa, yung bang kagabi nga po, nakikiramay tayo sa pagkamatay ng nanay ni Pastor J. Flores. Kagabi nga po ay dahil kahapon nasunod po yung kanilang bahay at naapektuhan yung kanyang nanay. At kagabi nga po, halos alauna na kami nagtatawag sa mga ospital kung saan pwedeng tanggapin at talagang nahirapan. Dahil nga doon sa tinatawag na nararanasan natin pandemic, ang mga ospital hindi ganun kabukas para tumanggap ng mga pasyente. Di ba? At ang isa sa nakalulungkot, yung lagi naman natin binabanggit na rin, yung bang lakas na lakas ng iyong mahal sa buhay, and then pagkaroon ng tumama yung sakit na talagang matindi, yung hindi siya asymptomatic, yung hindi talagang matindi, na kinakailangan isugod sa ospital, yung bang
bigla na lang malalaman natin na namatay na at uuwi sa atin, ay nasa karapo na lamang na uo. Diba? Yung pang hindi natin matanggap sa ating sarili, yung ala-ala na ito na napakabigat. Ganyan sinabi ko, ang mensahe ngayong bagay patungkol sa mga, maging sa inawit kanina, patungkol sa ala-alang kay ganda na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Sa umagang po ng ating Panginoon Jesus, sa umagang ito, inayos pa rin na magkaroon tayo ng mas malalim pa na pag-ala-ala doon sa mga mas napakahalagang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil sinabi ko, lahat tayo napakaraming ala-ala. Pero meron tayo dapat na pinakamahalagang lagi nating naaalala sa ating buhay. Hindi lamang mga bagay na pangmundong ito, kundi lalo tigit yung mga bagay na panlangit. Alam niyo po, ang Biblia ay napakaraming mga kasaysayan. Napakalalaking kasaysayan na talagang kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ito mawawala sa iyong ala-ala. Diba, nandyan yung ala-ala natin patungkol sa nangyari sa panahon ni Noe. Diba? Pag tinanong ko, ano ba yung nangyari sa panahon ni Noe? Ang nangyari sa panahon ni Noe ay yung nagkaroon ng tinatawag na ang mundo ay nagkaroon ng baha for the first time. Yung napakalaking baha na ang mundo ay nagkaroon ng tinatawag na pagkalubog sa tubig. Ang sabi rito sa Genesis 9:11, sabi rito, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng mga may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. Matapos na nagkaroon ng baha, ito yung sinabi ng Diyos na si Yahweh sa mga lingkod niya. And then sinabi pa ng Diyos sa Genesis 9:13, sabi rito, palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ano yung inyong naaalala kapag nakakakita kayo ng bahaghari? Diba sa mga tunay na nakaalam ng salita ng Diyos, alam natin, ito'y pag-ala-ala sa pangako ng Diyos patungkol doon sa nangyaring pagpaparusa niya na dahil mahal niya ang tao, hindi na niya muli itong gagawin. Bagaman siyempre, ang iba, kapag ang nakita ay bahaghari, oh, ang ganda. Uulan yan, o di kaya, nakatapos lang ng ulan. Diba? Yun ang kanilang nakikita, pero sa atin, ang mga kung saan ay nakakaunawa, nakabasa ng kasaysayan ng salita ng Diyos, naaalala natin yung kahulugan ng bahaghari sa ating buhay. Nagpapaalala sa pangako ng Diyos. Ang isa pa sa napakahalaga na pangyayari din sa buhay naman ng mga Israelita, na ito naman ay sumisimbolo rin sa buhay ng natin ng mga Kristiyano sa panahon ng ating paglalakbay. Ito yung paglalakbay ng mga Israelita. Matapos sila maglakbay 40 years na nang nawala na si Moises, and then ang pumalit na si Joshua. Ngayon na sila patuloy na naglakbay, papasok sa lupang Kanaan, dumaan muna sila doon sa tinatawag na Jordan River. Alam niyo, napakaganda ng kasaysayan nito. Kaya mahalaga na binabasa natin para lagi natin naalala. Ito'y dadaan ng ilog bago sila tumawid doon sa tinatawag na lupang pangako o yung Kanaan. Ang kasaysayan, sabi rito, nang ang mga saserdote na may pasan ng Ark of Covenant, ay tumawid na, tumuntong doon sa ilog. Pagtuntong sa tubig na malakas ang agos na ilog, biglang tumigil ang agos. At ang ginawa nila, nang sila tumigil na sa gitna ng ilog mismo, ang nangyari, tumawid na yung mga tao na hindi umaagos yung tubig. Nakatawid sila patungo doon sa Promised Land. At habang tumatawid yung mga tao, sabi ni Joshua, pumili siya ng 12 kaanib sa bawat lipi. 12 lipi na Israel. Di ba? At ang ginawa niya, pumili siya ng isa sa bawat lipi. Na sabi niya, kumuha kayo ng tigil-tigil isang malalaking bato na kaya ninyong buhatin. And then, tipunin nyo dyan sa lugar na yan, sa may river. At ang nangyari, sabi rito, sa Joshua 4:6-7, ito'y ala-ala na nais na banggitin sa atin ng monument. Ang mga batong ito ang magpapaalala, yung mga batong binuhat. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan
nang itawid ang kaba ng tipan ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaala-ala sa Israel ng pangyayari ito habang panahon. Alam niyo po mga kapatid, yung binanggit ko'y dalawa lamang sa mga malalaking kasaysayan na naranasan ng bayang Israel sa kami ng Diyos kung paano ipinakita ng Diyos kung gaano siya kapangyarihan. Sa Biblia, nandiyan pa yung tinatawag ng mga Ten Commandments sa panahon ni Moises, yung pagpapagaling ng mga bulag na nakakita, yung mga patay na buhay, yung pagpapakain sa 5,000, yung paglakad sa ibabaw ng tubig. Marami tayong pwedeng alalahanin na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos nung panahon iyon. At maging sa panahon ito, ano ang naaalala mo, kapatid? O ano ang naaalala natin? Ano ang naaalala mo sa panahon ito na merong pandemya na napakalaking ginawa ng Diyos para sa iyo, na para maaalala mo at hindi ka magkaroon ng takot at ito'y magdulot sa iyo ng pagpapala? Alam niyo, bagaman sabi ko nga, napakaraming mga pwedeng alalahanin sa Biblia. Mga dakilang kasaysayan na talagang kung hindi dahil sa Diyos, hindi magkakaroon ng pangyayari kasi mga imposible. Di ba? Mga alala na magpapaalala sa atin kung ano ang kabutihan ng Diyos. Yung una, 3 lamang, na maaaring ang tingin natin, ito'y karaniwang pangyayari noon, maging sa ngayon ginagawa, pero laliman natin, bakit natin ito inaalala? Yung una, yung Feast of Passover, yung pista ng Pasko. Alam niyo po, bagaman itong pista ng Pasko ay lagi natin narinig, marami pa rin ang hindi masyadong naaalala. Di ba? Kung ano yung lalim ng mensahe ng tinatawag na Feast of Passover. Ngayon, siyempre, kung hindi natin masyadong naaalala, yung tunay na, ano ba yung Feast of Passover? Definitely, hindi natin maalala yung kahalagahan nito sa ating buhay spiritual. Sa ngayon sa kasaysayan, yung pista ng Pasko na nagkaroon ng unang-unang kaganapan sa mga Israelita noon, yan ang maalala natin na ang mga Israelita nung panahon na sila ay inalipin ng Ehipto for more than 400 years, ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto. Nandun sila, ginawa silang mga manggagawa, lahat ng pag-abuso ginawa na sa kanila for more than 400 years. And after more than 400 years, ang Diyos na si Yahweh ay nahabag na sa kanyang bayan. Kaya ang ginawa niya, nagkaroon na siya ng tinatawag na planong pagliligtas sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises sa Exodus 6:11, ang sabi rito, pumunta ka sa Paraon. Ang Paraon kasi siya yung pinakapinuno ng Ehipto. Pumunta ka sa Paraon at sabihin mo, payagan ng umalis ang mga Israelita. Ito yung pagkakataon na sinabihan na ng Diyos na si Yahweh, na sa kanyang intensyon, palalayain na niya ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto for more than 400 years. And then, hindi pumayag agad ang hari o yung haring Paraon sa kagustuhan ng Diyos. Tinanggihan niya yung sinabi ni Moises na pangungunahan niya ang bayang Israel sa paglaya sa paglabas sa Ehipto. At dahil nga dito, alam natin ang kasaysayan, nagpadala ng mga salot ang Diyos na si Yahweh para puwersahin si Paraon na palayain yung kanyang bayang Israel. Nagpadala siya ng mga palaka, ng mga nitnet, ginawa niyang dugo ng tubig, nagpadala siya ng maraming langaw, di ba? Tapos namatay ang mga hayop, ang mga tao ay nagkaroon ng piksa, nagkaroon ng malakas na ulan at yelo, nagkaroon ng balang, at nagkaroon ng tinatawag na pusikits na kadaliman sa buong Israel, buong Ehipto. Every time na dumadating sa punto na yung salot na nararanasan ng bansang Ehipto ay nasa lundo ng matindi. Talagang matinding-matindi, ang Paraon ay napahinuhod. Pero pag nawala na, tumigil na yung salot, umuulit na naman yung kanyang panglilipid sa mga Israelita. Kaya dumating yung pagkakataon, yung pangsampu na ginawa ng ating Diyos na si Yahweh, dito pumasok yung mas malalim pa na napakahalaga na dapat nating makita. Ang sabi sa Genesis 12:3-5,
Each family is to choose a year-old lamb or goat, one without spot or blemish, the best in all the flocks. Ang sabi ng Diyos na si Yahweh, bago dumating yung tinatawag na pansampu na salot, sinabi niya na Moises, ang bawat pamilya ay magpapatay ng tupa o di kaya ay ng kambing na bata sang-ayon sa sukat o wala pang 1 taon. Na ito'y papatayin, ito'y wala dapat kapintasan. Ibig sabihin, ito yung the best na susunugin para ihandog sa Diyos at para kainin naman ng mga tao. Alam niyo po dito sa tinatawag na Feast of Passover, dapat kapag narinig natin yung tinatawag na Pista ng Pasko, maalala natin na ang Diyos ay nagpaparusa. Pero ang Diyos ay nagpapalaya mula sa parusang yan. Yung pagkaalipin ng mga Israelita 400 years sa mga Egyptians, ito yung parusa sa mga Israelita. Pero matapos na magkaroon ng pagtutuwid, pagpaparusa, pinalaya niya. Pero ano sabi niya rito? Para mangyari yung tunay na paglapit natin sa Kanya, i-offer yung the best sa Kanya. Sa panahon ito, tayo nakakaranas ng tinatawag na tila baga ang Diyos ay nagpaparusa. Di ba? Ano yung inyo offer mong the best sa Diyos para sa paglaya? Di ba? Ano yung inyo offer mo? Na kung hindi mo ito magagawa, yung pang-10 salot, magbibigay sa iyo ng matinding parusa pagkatahama. Ang sabi dito sa Exodo 12:22, kumuha kayo ng sanga ng mga halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ang inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Naka-quarantine sila. Ang sabi rito, may darating kasing salot. Para hindi nyo maranasan yung salot na yun, ano sabi? Yung papatayin nyo na tupa, yung dugo nun, anuhan nyo ng dahon ng supo, and then ipahid nyo sa hamba ng pinto. Pag ito'y nagawa nyo, ang sabi rito sa Exodo 12:13, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto, sabi ni Yahweh, at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki. Ito yung pang-10 salot. Maging tao man o hayop. Kita nyo ang sakit nito, di ba? Hindi ba naaalala, kapatid? Ngayon ang mga namamatay, hindi lang tao. Sa mga salot, pati hayop. Di ba? Yung sa mga baboy, yung ESF. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay ng iyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Kaya ang ginawa ng mga mamamayan na nakauunawa sa utos ni Yahweh, kumuha sila ng dahon ng hisopo at pinahiran nga ng dugo yung mga door frame ng kanilang bahay. And then dumating yung judgment. Alam natin ang kasaysayan kung ano nangyari. Namamatay ang lahat ng pangaray na mga hindi sumunod doon sa sinasabi ng ating Diyos. Ngayon, siyempre, manaisip natin, ano yung kahalagahan itong pag-alaala nito sa ating pinag-aaralan ngayong umaga? Gaya tanong ko kanina, alam mo ba o natatandaan mo ba yung mensahe ng Feast of Passover? Na dito may binabanggit na dugo, na dito may binabanggit na lamb, na sa ating kasaysayan, alam natin kung sino ang sinisimbolo o sinatawag na tupa na inihandog ang dugo. Na ito'y dahil sa dugong ito ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Naaalala po ba yun? Sa panahon ng Pasko. Yung tinatawag na Feast of Passover. Nang maranasan ito ng mga Egyptians, yung pagkamatay ng kanilang mga panganay, maging yung panganay ng Paraon. Ano sabi nila sa 12:33? The Egyptians urged the people to hurry and leave the country. Ipinagtulaan ngayon ng mga Israelita. Lumabas na kayo sa Ehipto. Salot ang nangyayari sa bansang ito.
after more than 400 years, yung bondage. Alam niyo po, ang Ehipto, spiritually speaking, sumisimbolo sa kasalanan. Sumisimbolo sa kasalanan na marami pa rin sa ating kapanahonan alipin ng kasalanan. Bagaman yung dugo ng ating Panginoong Sus ay matagal nang natigis, pero hindi pa rin nila kinukuha o tinetake symbolically yung dugo ng Diyos para ito ipahid sa pinto ng ating buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan mula sa salot ng kamatayan. Naalala ba natin yun? Sabi sa Exodo 12:14, ang araw na ito'y ipagdiwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito, maalala nyo ang aking ginawa. Dapat itanin natin mga kapatid sa ating alaala na ang pagliligtas ng ating Panginoong Sus o ng ating Diyos ay hindi lamang sa panahon ng ating Panginoong Sus sa ating kapanahonan. Maging sa panahon hindi pa isinisilang ang ating Panginoong Sus. Yung malawak ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan ay kanya nang ginawa. At yung mensahe ng pagliligtas patungkol sa kordero at maging sa dugo na naalay, iisa pa rin. Ang mensahe na patuloy na dapat nating nakita sa panahon ng May salot. Sa tingin niyo yung pandemic salot? Salot ka. Ano kung yung naalala? Naalala mo ba yung dugo ng ating Panginoon Jesus sa panahon ito na mayroong salot? Pero pag tinignan nyo, yung 10 salot na naranasan ng mga makasalanan sa Ehipto, nawala dahil sa ginawang pagliligtas ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Pangalawa na dapat nating huwag makalimutan, yung ating pagsamba. Ano yung binabanggit naman dito patungkol sa ating pagsamba? Yung mensahe patungkol sa pagsamba sa Diyos. Na nais ng Diyos ay patuloy lagi natin maalala. Kasi pinakamalungkot sa isang lingkod ng Diyos kapag nalimutan na niyang sumamba sa Diyos. Nung unang panahon na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pagdating sa ikapitong araw siya nagpahinga. At ang sabi rito, God consecrated that day, Sabbath as the day of rest. Alam natin ang katuruan patungkol sa Sabbath bilang mga tayo nang galing dyan. Yan ay hindi lamang basta naging araw ng kapahingan, kundi araw ng pagsamba. A day of worship and rest. Lumipas sa mga panahon, miski nung unang panahon pa na sa panahon ng ating Panginoon sinaririyan, pinagtibay niya yung tinatawag na pagsamba, yung araw ng kapahingahan. 6 na araw na tayo gumagawa, pero dapat meron tayong araw na inilalaan para sa Diyos. Hindi dapat mawawala. May pandemic man o wala, nasa bahay ka man o nasa bahay sambahan, dapat sumamba ka sa Diyos. Sinabi ng Diyos na ating Panginoon Jesus sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Ano ang ibig sabihin nun? Nagpainog-inog na ang katuruan, pero ang mensahe, maglaan ka ng araw ng pamamahinga at pagsamba sa Diyos. Hindi na issue ito yung araw ng Sabado. Ang meaning kasi ng Sabado, hindi naman Sabado, kundi day of rest. Kaya makikita niyo yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, nabuhay siyang maguli. Hindi yun ang 7th day. First day yung Sunday. At nung karoon ng pagkabuhay na maguli, yung kauna-unahang pag-iebanghelyo sa lupa na nagdulot ng kaligtasan ng 3,000 tao, that was Sunday, na tinawag nila na first day of the week, day of Pentecost, yun ay Sunday din. Kaya makikita nyo, nais na alalahanin natin sa oras nito na baka nalilimutan natin sumumba. Pastor, kasi may pandemic eh. Kasi bawal magsama-sama eh.
Ang pagsambay lagi na natin naririnig. Hindi lang sa loob ng bahay-sambahan. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, katunayan nga, yung kapag wala ka sa bahay-sambahan. Yung ang buhay mo, ang Diyos ay napapapurihan sa buhay mo kung paano ka mamuhay sa sanlibutan. May pandemic man o wala. Dalawa ang kahulugan nun. Ito yung literal na pagsambang sama-sama tayo. At yan ang may ginagawa rin sa mga tahanan, paulit-ulit nating sinasabi yan. Pero yung tunay na pagsamba na dapat ay hindi natin malimutan na sinasabi ng Diyos na dapat gawin natin sa ating buhay. Kakitaan tayo sa ating buhay na tayo nakapagpupuri sa Diyos kahit hindi sa panahon ng ating pagsamba sa araw ng Sabado o Linggo man. Napakahalaga na dapat makita natin. Sa Book of Revelations, yung araw na yun, ang pagsamba na Sunday, sabi ni John sa kanyang pagkasulat, ito yung tinatawag na the Lord's Day. Na kung i-rephrase natin, sang-ayon sa atin, Jesus Day. Kaya pinagdidiinan ng Diyos, kapatid, baka dumadaan yung araw ng baka ang pagsambang naisip mo sa iyong buhay ay isang beses lang sa isang linggo. Araw-araw nagpapaalala sa Diyos. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Makita sa ating buhay yung mga ala-ala, mga katuruan ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, baka nalilimutan mong sumamba. Pinaalalahanan tayo ng ating Diyos. At panghuli, patungkol naman doon sa tinatawag na meal of memory, yung pagkain, yung meal of remembrance. Na ito yung malimit nating ginagawa na tayo yung tinatawag nagkakaroon tayo ng Lord's Supper. Diba nagkakaroon tayo ng tinatawag. Alam natin ang katuruan kung sa tinatawag na Lord's Supper. Inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi nito, yung gabi bago ang ating Panginoon Jesus sa ipako, parusahan, kasama ng ating Panginoon Jesus sa mga lagad, doon sa tinatawag na upper room, sila ay nag-celebrate ng tinatawag na Pasko, yung nagkaroon sila ng Lord's Supper. Ito yung gabi na kung saan inalala ng ating Panginoon Diyos. Yung mga kautusan na sinabi niya sa kanyang mga alagad, mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating Diyos. Kasama ito sa mga pinaalala sa atin. At sabi nito, ang ating Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinaghihati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ano ang naalala natin, kapatid? Ano yung ipinapaalala sa atin ng Diyos kapag tayo tumatanggap ng tinapay? Nung meal, kapag tayo naglo-Lord's Supper, ano yung naaalala natin? Nabayubay sa krus ng ating Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin. Yung kasalanan na dapat ay tayo magdusa, siya ang tumanggap. Tama, kapatid, na iyan ay maalala natin. Nasabi nga rito sa 1 Corinto 11:24-25, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Balikan natin ang ating ala-ala. Kapatid, ano ang naaalala mo sa ginawa ng ating Panginoon Jesus? Tama yung mga sinabi natin kanina. Naalala mo ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Naalala mo yung ginawa niyang pagpapakasakit para sa iyo. Naalala mo na siya nabuhay na maguli. Kaya praise God, salamat sa Diyos. Pero naalala mo ba na para magkaroon ng kabuluhan
ang ginawa ng ating Panginoong Sus, hindi lamang sa iyo, kundi pati sa lahat ng tao. Naalala mo ba yung sinabi niya na humayo kayo sa sanlibutan? Ipangaral ang mabuting balita. Turuan silang sumunod, maging alagad. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Tumigil ka ba sa iyong alaala doon sa ginawa lamang ng Diyos? Nalimutan mo na may ipinagagawa sa atin ang Diyos. Ano ang naaalala natin sa kamatayan ng aking Panginoon Jesus? Napakaganda na maalala natin na tayo iniligtas ng Diyos. Praise God. Napakasarap na maalala. Di ba? Na kahit tayo ay napakatigas ng ulo, na kahit tayo ay hindi nakasusunod sa kanyang kalooban, pero yung alaala ng pagliligtas, na kung tayo ay patuloy na lalapit sa kanya at magsisisi, tayo tatanggapin niya, lilinisin sa ating mga kasalanan. Pero hindi dapat tumitigil dito. Dapat maaalala natin na may pinagagawa ang Diyos sa atin. Para yung kanyang pagpapakasakit kung sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang tayo ang makinabang, kundi lahat ng tao na nais niyang maligtas. Ano ang naalala natin, mga kapatid? Sabi sa Jeremias 31, ito inihula, 31 to 34. Bago pa man dumating ang ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos. At sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Alam niyo, sabi ko nga, napakasarap alalahanin niyo. Miski sa panahon wala pa ang ating Panginoon Jesus, isinulat na yung plano talaga ng Diyos na pagpapatawad sa atin. Yung kanyang pagliligtas. Pero siyempre, bagaman napakahalaga na huwag natin kalimutan yung ginawa ng Diyos para sa atin, uulit-ulitin ko, huwag natin kalimutan yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Para yung kasaysayan, para yung alaala, magagandang alaalang nasa sa atin na ginawa ng Diyos para sa atin, magkaroon din yung iba ng ganong alaala ng kabutihan ng Diyos. Sa unang Korinto 10, 15 hanggang 16, sabi dito, sumulat si Paul patungkol doon sa huling hapunan, sabi niya, kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao. Husgahan ninyo, sinasabi ko, hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala sa ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Ang paalala ni Apostol Pablo, hindi tayo ngayon kabahagi sa katawan ni Kristo. Hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan kasi karapat-dapat tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Ang Diyos lang ang nagpagindapat sa atin. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. Alam mo, maalala natin yung mga bagay na yan. Maalala natin sa buhay natin na napakabuti ng Diyos. Na anuman ang nangyayari sa atin, anuman kapatid ang iyong ginagawa,
dapat huwag mong kalilimutan ang kabutihan ng Diyos at yung ipinagagawa ng Diyos para sa ating bawat isa. Matagal na tayong nakakarinig patungkol doon sa ang mensahe o salita ng Diyos ay hindi upang tanggapin lamang natin, hindi upang maging pagpapalang espiritual lamang sa atin, hindi upang tayo ma-encourage, kundi upang ito'y magawa natin. Maalala lagi natin sa ating pang-araw-araw na buhay na tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Baka lumilipas yung maghapon, wala tayong naalalang ipinagagawa ng Diyos. Para bang nagiging automatic na lang ang buhay. Diba? Yung panggigising ka sa umaga, pag may pagkain, mag-aamusal ka, magpe-pray ka para sa pagkain, and then magtatrabaho ka, and then pag may pagkakataon, mayroon pang mag-meeting ka na atin na, pagdating na hapon, ang gawin mo sa bahay, and then pagdating gabi, matutulog ka lamang para manalangin, and then wala na. Routinary, ganun. Ganun ba kalababaw ang naaalala natin bilang mga anak ng Diyos patungkol sa kanyang mga ginawa? Ulitin ko, lahat ng ating mga naririnig na mga mensahe, ito'y paalala sa atin ng nais ng Diyos, huwag natin malimutan. Nang ibig sabihin, kung hindi natin nalilimutan, magkaroon ito ng bahagi sa ating pang-araw-araw ng buhay. Alam niyo, isang ilustrasyon. Parang nabanggit ko na ito noon, itong ilustrasyon na ito. But for the sake of this message, nais ko na i-angkla doon sa mensahe. Patungkol doon sa nais ng Diyos, na every time na siya nagsasalita, nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang mga lingkod o kung anumang mga pangyayari, dapat maalala natin ang kanyang sinasabi. Magawa natin ang kanyang sinasabi. Isang lalaking mayaman, binatang mayaman, kung saan ay yung kanyang dream car ay nabili na niya. Napakagandang kotse na talagang makisig at nakakamahal. For the first time, ito yung dinrive niya, palabas ng kanila subdivision. At habang siya palabas, biglang may bumato sa sasakyan niya. Gulat na gulat siya sa laki ng lagabog na narinig niya. Bumaba siya ng sasakyan at pagbaba niya, nakita niya yung malaking bato na ibinato doon sa kanyang sasakyan. At nakita niya yung piyao, yung damage na nagawa ng pagkabato na yan. Grabe ang galit niya. Tiningnan niya kung saan galing yung bato at nakita niya yung isang bata. Pagkakita niya sa bata, ito'y kanyang pinitsurahan, binitbit niya at sinabi niya sa sobrang galit niya, "Anong ginawa mo? Bakit mo ito ginawa?" Ang bata, habang hawak-hawak niya, ay umiyak, sabi sa kanya, "Kanina pa po kasi ako tumatawag ng pansin sa mga tao. Kasi po yung aking kuya ay nabago. Walang malay. Wala akong mahinga ng tulog. Kaya ako'y kumukuha ng atensyon sa mga tao. Nagkataon na siya yung dumaan. Nung makita ng lalaki na yung kapatid na batang lalaki ay duguan at halos nag-aabog buhay, biglang parang siyang tinukusan ng malamig na tubig. Binitawan niyo yung bata. Ang ginawa niya, pinitbit niya yung may sakit at tinulungan niyang ipadala sa ospital. Matapos yung pangyayari yun, yung sira na yun na sasakyan ng binatang mayaman, hindi na niya inalis. Hindi na niya ipinagawa. Kasi bakit? Ang sa kanyang kaisipan, ito'y laging magpapaala-ala sa kanya na sa ibang lugar, may mga tumatawag. May mga humihingi ng ating atensyon na mahalagang dapat nating pinapansin. Kaya hindi niya inalis na yon at siya naging aware na sa kanyang paligid na merong laging mga nangangailangan. Ilang beses na ang Diyos nagbigay sa iyo ng pukol na maaaring kay nasugatan. Pero nung mag-heal yung sugat, kinalimutan mo na rin. Ano yung ginawa sa iyo ng Diyos? Ano yung naranasan mong pangit sa buhay mo? Na ngayon, inalimutan mo na.
Na dahil sa pagkalimot mo, hindi mo na maalala ang kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng mga nakakapakinig ng mensaheng ito, marami tayong kaibigan na nakakapanood ng mensahe na pinapahayag. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong buhay, bagaman lagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, patuloy kang babaguhin ng ating Diyos. Para ito ay magising na hindi sapat ang pakikinig, ang panonood ng salita ng Diyos. Ang kailangan, maalala mo yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maalala mo na kinakailangan mong tanggapin si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Sa gayon, magkakaroon ka ng pakinabang hindi lamang sa lupang ito, kundi maging sa buhay na darating. Ang pandemyang ito ay malaking pila sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos. Tinatawag niya ang ating atensyon. Baka may kulang. Patuloy nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ulitin ko, ang lahat ng bagay na yan na ating naranasan, maging sa Biblia na ating nakita, na pag-aralan, at maging sa ating buhay, lahat yan, inialaw ng Diyos sa layunin ng pagliligtas. Maalala natin ang ginawa ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At yung kabutihan ng Diyos na nais niya sa pamamagitan mo, maranasan ng maraming tao. Purihin ng Diyos sa umagang ito sa kanyang mga salita na sa atin ay nagpapaalala. Sana maging matibay na alaala ito sa puso at isipan ng bawat sa atin. Palakpakan natin natin Diyos. Tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong mga paalala. Sa iyong mga salita na kung saan sa umagang ito ay patuloy na nahayag sa puso ng bawat sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng mga alaalang ito ay patuloy na nahayag sa amin ang iyong pag-ibig. Na hindi mo nais na kami mapahama, maging ang mga tao sa sanlibutan. Kaya lagi mong ipinaalala, O Diyos, ang mga bagay na iyong ginagawa para sa pagliligtas. O Diyos, salamat po sa umagang ito na alam ko na kumikilos ka sa puso at isipan ng mga nakakapakinig. Dalangin ko po, O Diyos, pagpalain mo nga po sila. Gamitin mo sino man sa iyong mga lingkod upang maabot ang mga kapatid namin ito, upang may paunawa sa kanila ang kahalagahan ng pag-alaala sa ginawa ng aming Panginoong Jesus at maalala nila na kinakailangan